Hi everyone! Good morning! I'm back. It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong umaga. So, kamusta kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay today. Syempre, ang chika natin for today, it's about nakipagsabayan ng ganda. Yes! Ito ang ating bagong Miss Supranational na si Katrina Ligado ay nakipagsabayan ng ganda sa mga dating Miss Supranational Queen. Nakita ba ninyo yon? Yes, nung during ng finals night ng Mr. Supranational, syempre nandoon yung mga reigning queen or yung mga past winner ng Miss Supranational, katulad na lang na si Miss Ecuador na dating nakalaban ni Pauline Amelex, di ba? Nandoon din. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang ganda-ganda niya. And then, yung iba ding mga supranational queen nung 2018, nandoon din, di ba? Sobrang ganda din. Siyempre, yung last year winner, nandoon din na si Miss Brazil. Grabe din, pasabog din ang ganda. Pero eto, hindi rin nagpahuli at nagpakabog ang reigning queen na si, syempre, Katrina Ligado. Ang ating Miss Supranational from the Philippines na talaga naman masasabi ko, in fairness, no, mas nag-glow siya after na makoronahan itong si Katrina Ligado. At masasabi ko na grabe yung ganda niya ngayon. At natutuwa ako kasi si Katrina, alam mo yon, isa siya sa mga may tuturing mo talagang pinakamaganda, na supranational. Charot, hindi naman pinakamaganda, parang isa siya sa mga magaganda. Parang ang napansin ko sa supranational, kailangan talaga beauty, no? Kailangan yung beauty mo nandoon. Plus, kailangan talaga humble ka. Hindi po pwede yung hindi ka humble. Kailangan humble ka. So, in fairness, maganda yung mga damitan, maganda yung styling na nakikita ko ngayon kay Katrina Ligado. From the beginning naman nakikitaan na natin siya ng styling, yung styling niya talaga panalo, yung mga make-upan niya everyday nung lumalaban siya. Pero ayun nga, yung energy hindi natin nakikita yun. Kasi parang simple-simplihan lang talaga. So, ang gusto pala ng Miss Supranational, yung kabog, yung styling mo, at saka simple ka lang, humble. Ganon. And then hindi nila kailangan yung masyado kang ex-senadora, yung parang pang Miss Grand na yung dating, parang hindi ganun yung hinahanap nila. Gusto nila gorgeous, glamorosa, at the same time ang beauty mo ay simple lang. Yung alam mo yon, yung simple lang yung attitude mo, hindi yung laban na laban, ganon. Hindi yung istarira yung dating. Ang gusto nila humble. Ayun yung napansin ko. And then, ayun, hindi rin sila naghahanap kung sino yung pinakamagaling magsalita, kung sino yung pinakamagaling mag-English, ang ibig ko sabihin. Basta may puso at marunong sumagot. Ayun. Parang yun yung napansin ko. And then, ayun nga, sabi gano'n, sana daw 3 Miss Supranational na daw tayo ngayon. Kasi nga daw, si Mucha Dato, tapos si Pauline Amelex, na naging first runner-up, and then ayan nga si Katrina Ligado. Oo nga no, kung isipin mo, sayang si Pauline, dahil kung tutuusin kaya ni Pauline manalo nun saka bongga din talaga si Pauline, kaya lang ayun nga, hindi siya nanalo. Sayang, sana 3 na talaga. I consider na sana eto siya yung ikatlong Miss Supranational natin, at happy sana ako kung nanalo siya, di ba? Pero okay lang yan, at least nabawi naman ni Katrina Ligado. Sino mag-aakala na si Katrina Ligado na ang susungkit ng ikalawang corona? Pero sa bagay, nung nakaraan taon din, mas marami na talaga nagsasabi na mukhang si Katrina Ligado na ang kukuha ng corona. Pero eto nga, so pag-usapan naman natin, Allison. Si Allison, kakabog kaya? Siya kaya yung magdadala ng back-to-back sa Pilipinas? To be honest, mahirap yan isipin kung tutuusin, kasi alam naman natin na supranational, parang hindi naman sila nagba-back to back. So parang feeling ko si Allison, ang kailangan niyang gawin, syempre i-prepare niya yung sarili niya, and then ayun, so make humble lang para sa sarili niya. Hindi niya kailangan na basta mag-prepare siya sa pasarela, mag-prepare siya sa
tawag dito, comm skills, ayun, gano'n. Kasi ayun yung mga kahinaan niya eh. May beauty si, may beauty si Allison, pero pagdating sa pasarela, ayun, so konting training and then I think yung comm skills niya, kailangan talaga maghanda. Ang tansya ko kay Allison, ayan, makaka-top 5 yan sa Miss Supranational for sure next year. Huwag naman El Tocuyo. Sabi nila, nako baka mamasama El Tocuyo tayo kung si nga daw ang lakas-lakas hanggang top 24 lang. Ay nako, huwag kayo mag-isip ng ganun. Basta siguro tiwala ang kailangan natin ibigay. Bakit naman si Miss Brazil, di ba? Naka, pa, second runner-up. Mali mo sa Allison, maka second runner-up next year. Di ba? So, yun. Yung back-to-back, hindi ako nag-expect ng back-to-back for Allison. Kasi nga, alam naman natin ang organization, naghahanap din talaga sila ng iba pang kandidata maliban sa winner. Pero kung may chance si Allison na makuha ang back-to-back, why not Coconut? Basta siguro supportahan natin. And then, ayun, so tiwala lang din sa proseso. Ako para sa akin, hindi naman kailangan i-pressure si Allison this time. Ang kailangan gawin ni Allison ay bigyan siya ng chance na makapaghanda at may prepare niya ang sarili niya ng bonggang-bongga sa kompetisyon ng Miss Supranational. And let's see kung ano ang magiging ganap sa darating na taon na laban niya Allison. May 1.5 pa siya na paghahanda. So, i-prepare niya lang yung sarili niya ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. Ako para sa akin, good job yan na meron kang tawag dito, preparasyon para sa sarili mo. And then, malay natin, di ba, makuha ni Allison. Sabing ganun, buti na lang daw hindi sa April Smith ang naging supranational. Bakit naman? Magaling naman sa April in terms of pasarela, di ba? Magaling sa April in terms of comm skills. Ako para sa akin, okay lang din. Pero mas better na rin si Allison. Kasi si Allison kasi yung ganda talaga ni Allison, hindi mo rin matatanggihan. At malay mo, di ba? Si Allison ang maging next. Siya yung makabasag ng back-to-back. Medyo mahigpit yung challenge na to, pero siguro kailangan lang tiwala. Dahil kung hindi ka magtitiwala, walang mangyayari. So, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa proseso. Hindi natin alam kung ano ang magiging tadhana. Kung may destiny and luck, mananalo, di ba? So, yon. Kaya sa mga naghihintay kay Allison, laban lang. And then, ayan, so tingnan natin kung ano yung magiging journey pa ni Katrina Ligado, kung ano yung next sa kanya. Sabing gano'n, ako mamasang tingin mo, si Katrina Ligado maimbitahan kaya sa Puteri Indonesia. Oo naman. 'Di ba parang taon-taon naman iniimbitahan nila yung mga reyna ng mga Miss Supranational sa Puteri Indonesia, lalo na ngayon na parang very close naman silang dalawa ni Miss Indonesia, 'di ba? So for sure si Katrina Ligado pupunta sa Miss Puteri Indonesia. So kasi 'di ba parang sobrang close ni Katrina Ligado si Miss Indonesia, at si Miss Indonesia naman ay talagang love na love niya rin si Katrina Ligado. In fairness, yung batch na to, silang lahat, Thailand, Philippines, Indonesia, saka Japan, sama na natin si Cambodia. Sila yung lagi natin nakikita magkakasama, pero talaga ang pinaka-close talaga si Japan, si Thailand, si Philippines, and Indonesia. So in fairness, naging maganda yung competition na to dahil sobrang close na close yung Asian team, di ba? Ayun nga, yung parang competition pero ramdam mo na malapit sila sa isa't isa. Lalo na tong si, tawag dito, si Thailand, sobrang lapit kay Philippines kasi roommate sila. Tapos ayun, so si Japan naman sa si Indonesia, ganun din. So, masaya lang. Kahit sabihin na natin yung mga tagahanga, gusto nilang manalo si Indonesia, gusto nilang manalo si Philippines, at least after ng manalo, wala tayong naririnig. Hindi katulad ng sa India, di ba? Binabash nila si Katrina Ligado, sinasabi nila 2.0 daw ni Fatima. Ewan ko, bitter siguro talaga yung mga fans ng Indian na alam mo yon, hindi sila kumbinsido kay Katrina Ligado na maging queen. Wala naman tayong magagawa doon, opinion nila yon at yun yung gusto nila.
So, ang gagawin natin is hayaan na lang natin. Ano pa bang gagawin natin, di ba? So, yun. So, ipaubaya na lang natin yan sa kanila dahil yun ang nararamdaman nila. Pero ang paniniwala lang natin, ang paniwalaan natin na ang reyna na ay si Katrina Ligado at wala na silang magagawa doon. Kahit umiyak pa sila ng umiyak, wala na silang magagawa. Kahit pa sabihin nila, 2.0, okay lang yun. Hindi natin mapiplease yung ibang tao at hindi natin kailangan na purihin nila ang reyna, di ba? So, dead ma, o ayaw nila, okay lang. Kung gusto nila, maraming salamat. Yun lang yon, ganun lang yon. Kaya sa mga naapektuhan dyan na sa pambabash kay Katrina Ligado, dead ma, yun ang answer. Huwag nyong intindihin. So, okay lang yan, di ba? So, yun. Basta, tiwala at ipagdasal natin si Katrina Ligado na maging mapayapa ang kanyang journey bilang Miss Supranational ngayong taon na to. At tigilan na natin yung mga basher-basher na yan na ganito, ganyan. Okay lang yan. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, kaya nga natin mag-back to back sa susunod na taon sa Supranational with Alison. And then, tingin ba ninyo, dapat nga 3 corona na for Supranational? Sayang, no? Si Pauline Amilex. Anyway, so ano naman ang masasabi ninyo sa pambabash ng India kay Katrina Ligado na sinasabi nila 2.0 daw? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko nga naman kung ano naman ang opinion mo at naniniwala ka bang 2.0 nga ba siya ni Fatima. So, yon. So, maraming salamat guys sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.